Badong, lasinggero ba si Casimero? Tanong niyo po kay Casimero, punta kayo ron sa planeta niya. Lasinggero ka ba, Casimero? Hindi niyo pwedeng gawin yun, di ba? Ako ganito lang eh. Kung hindi mo kayang sabihin sa harap yan ng tao, kahit yung pang-aasar ninyo, kung hindi nyo kayang sabihin yan sa harap ng tao, huwag nyo na sabihin pag nakatalikod yung tao. Tinitiyak ko sa inyo, hindi nyo masasabi yan kay Casimero sa harap niya. Di ba? Ayun yun eh. Full-time vlogger na lang si Casimero. Ba't marunong ka pa full-time vlogging po? Tanong nyo po muna sa tingin nyo po ba, ito po, wala na pong mas full-time dito sa malaking vlogger. Pinakamalaking vlogger daw siya eh. Yung nagsabi sa akin na ang top 10 kong boxer ay number 1 Casimero hanggang number 10 Casimero. Tanong nyo po sa kanya kung kumikita po siya ng kasing kita ni Casimero. Bago nyo turuan si Casimero na mag full-time vlogger. Di ba? Kasi wala na po mas full-time na vlogger sa amin lahat kundi yung malaking channel na yon. Ano po palagay mo, Casimero Boss Buds? Ano po lagay ni Casimero Boss? Hindi ko alam kung ano yung tanong mo, ano lagay. Mabuti naman. Yung ba gusto mo isagot ko? Magtanong ka ng ano, kung ano yung gusto mo itanong. Kung lagay, okay naman siya, wala naman siyang sakit, nasa planeta siya. Takot si Inoue sa malakas na lepok ni Casimero kasi yun yung tumama sa kanya sa laban ni Donaire na ikina-injury ng eye socket nila. Pag si Casimero po nilabanan ni Inoue, bulag po si Inoue. Yun po ang kinatatakot niya. Anin niya yung maraming pera. Magiging last na laban. Baka gusto niya pang tumagal sa boxing. Tinitiyak ko, huling laban niya na yun eh. Tamaan lang siya. Wag po kayong, manood po kayo ng laban ni Inoue. Ito po payo ko sa mga ano no, sa inyong lahat. Panoorin niyo po yung laban ni Inoue. Sabihin niyo po sa akin na hindi siya tinatamaan. Kung tinatamaan po si Inoue at tumama si Casimero, ano kaya mangyayari sa mata ni Inoue? Sa tingin niyo ba hindi nabalitaan ni Casimero? Yan ang tinanong ko kay Casimero noon eh. Kaya kami nagkasundo eh. Sabi ko sa kanya, kung ikaw nakatama nung tama ni Donaire kay Inoue, ano mangyayari kay Inoue? Tapos na yun. Boss Buds, para sa mga hater ni Alas Otot nila. Parang ikaw yung nakaharap mo si Pau Salud, hindi mo rin naman nasabi. Naawa kasi ako kay Pau eh. Pwede ko si Pau na asarin eh. Naawa kasi ako. Alam mo ba nangyari kay Pau? Gusto mo naman pati ikaw maawa. Sige, gusto mo pala yung ganyan eh. Ako ayoko po to, kaya lang pinipilit nyo ako. Bakit hindi ko raw nasabi? Naawa ko kay Pau bilang tao. Hindi po bilang kung ano-ano. No? Kaya ko naman siyang ano ron, yung asarin ng asarin. Bakit naman hindi? Kaya ko po siyang asarin. Pero nang ibabaw po sa akin yung awa. Alam niyo ba ibig sabihin na awa? Harap-harapan eh. Hindi siya pinagbigyan naman. Yung ganun na nga yung kalagayan ni Pau. Sa tingin nyo, kakayanin ko pang asarin siya at that time. Hindi naman po ako, mukha lang po akong salbahe. Pero hindi naman po. Marami ka palang kabardagulan dito, Prof. Badong. Masarap dito eh. Kaya hindi ko maiwan-iwan tong boxing. Kasi dito, unlike sa politics, hindi sila pumapasok sa akin dahil ayaw nila ako marinig. Dito, wala silang alternative. Yung mga hater ni Cuadro Alas, nakakaantok manood lahat. Nakakaantok panoorin. Yan ang tunay at katotohanan sinasabi mo, brother. Takot tumarap si Inoue kay Alas dahil siguradong tatargetin ni Alas ang damage eye socket ni Inoue ay siyang ikabubulag niya. Correct. Hindi po yan usapin ng promotion. Alam niyo po, suntukan. Ano promotion dyan? Dating promotion. Ano yan? Boss Baz, delikado din ngayon si Inoue kay Tapales. Tindi na ni Tapales ngayon. O, kita nyo nga, kung kay Tapales nga eh. Baka magdelikado pa siya eh. Di ba? Basta tayo pag naglaban yan, kay Tapales tayo. Bakit naman natin tatakwil yung mga Pilipino? Dahil lang sa promotion na sinasabi nyo. Alam nyo po, kalokohan yan eh.
Yung mga hater lang naman ni Quadrolas yung nagpauso niya na, yun nga yung sinasabi ko, yung hater ni Quadrolas ang dahilan, kayo ang dahilan, kung bakit napipigilan yung mga boxing fans na humanga sa mga boxing champion natin, Pinoy boxing champions. Dahil ginagamit nyo sila para pang-asar kay Quadrolas. Natural, maasar yung mga fans. Pero ako, dahil ako naman ang pinakahenyo sa mga vlogger, wala kayong magagawa dyan. Yan ang totoo. Kayo, manggigigil lang kayo. Pero ako talaga henyo. Yan, daming hater dito. Nasa loob kayo lahat. Pinagtatabuyan ko naman kayo, doon kayo manood. Ano kinakatwiran nyo? Panggabi lang kayo nanonood kasi pampatulog nyo. Magagawa, alam nyo kung bakit kayo balik ng balik dito? Hinahata kayo, ganun talaga mga henyo. Napag-iisipan namin paano kayo manunood. Kahit na galit kayo. Di ba? Okay. Bakit mo naman lalabanan kung wala naman siyang makukuha? Ay, malaki po makukuha niyang pera. Sikat po si Casimero sa Japan. At marami pong sponsor, marami pong Japanese people na interesado dyan, no? Kahit i-pay-per-view sa Japan, di ko alam kung pay-per-view yung model nila doon. Kung paano sila kumikita doon. Pero kung sa sponsorship at sponsorship lang, kikita ng malaki. Malaki po ang makikita. Mahina kita kaya nga nagpo-promote ng betting sites, Charles. Boss Buzz, kailan po kaya tatamaan ng magaling si Inoue? Pag lumaban na siya sa mahusay. Paano mo malaman na mabubulag si Inoue? Sa pinakita ng last 3 fights, sa tingin mo makatagal at hindi po kinakailangan ng makatagal ni Casimero kung patagalan po. Hindi naman po yan, ano yan, sisiran ba yan? Ha? Hindi po yan sisiran ang laban. Ang laban po dyan, suntukan. Hindi po kinakailangan ni Casimero na sa 12 rounds pa siya makatama. Si Inoue po, hindi po yan wala pong ano yan, hindi katulad ni Pacquiao yan na may side by side, merong in and out. Madali pong patamaan si Inoue, yun po ang problema ni Inoue. Kaya lang mukhang malakas si Inoue, nilalabanan niya, mahihina, sumuntok lahat. Kaya pag nakatama si Inoue, putya, tamaan niya man, nanunood naman si Inoue. Tinamaan ni Regundo, pinakamalakas dahil tapos na, bumatengteng na, nanuntok pa. Oh. Hindi na tinag si Cuadro Alas eh. Malakas po ang panga ni Cuadro Alas. Paano niya pipigilan si Casimero? Hindi tatalaban ng suntok ni Inoue. Paano mo nalaman? Oh, ayan, magandang tanong. Paano ko nalaman? Henyo nga ako. Henyo. Meron ba nagke-claim na henyo sila sa boxing vlog? Ako lang. Hindi ka naman analyst. Daig ko pa yun. Henyo na nga ako eh. Analyst lang kayo. Henyo nga ako eh. Kung ako magkaroon lang ng pagkakataon na malaman kung ano talagang platform na pwede akong makadirekta na makausap si Inoue, isa lang masabi ko sa kanya, isa kang duwag na undisputed. Correct. Mas naniniwala kang kaya ni Tapales maging undisputed. Pag nanalo siya, di undisputed siya. Balitaw God, Boss Buds. Sa'yo ko, Boss Buds. Walang mali kay Badong, lagi siyang tama. Correct! Kaya nga henyo eh. Lahat na lang ginawan dahilan ni Turtle. I-point out nyo kasi ano mali ko para masagot natin. Hindi yung sabihin nyo. Talagang gano'n. Ano magagawa nyo? Gawa rin kayo ng channel. Tapos sabihin nyo rin na kayo pinakamagaling. Pwede yun. May maniniwala ba sa inyo 354? May manunod ba sa inyo 354? Yun ang problema. Lagi namang may tama yan si Badong. Matanda na. Alam niyo po, kung kayo matanda na at nagagawa niyo pa yung gusto niyong gawin, ako po, ito po pangarap ko. Matanda na ako, ang dami ko pa naaasar.
Imagine 54 anyos, kayo mga 20 anyos naaasar ko kayo. Yan ang revenge of the oldies. Ah, revenge of the oldies. Imbes na nire-relegate niyo na kami, di ba? Usually, ang mga matatanda, wala na yan sa lipunan, relegated na yan, dyan lang kayo sa tabi. Ako pa nang aasar sa inyong mga 30 anyos, 20 anyos. Hindi ba masarap na pangarap yan? Relevant pa rin kaming mga Thunders dahil kay Badong. O, ang tawag po riyan, revenge of the oldies. Walang naasar sa'yo, pinagtatawanan ka. Kasi matanda ka na, isip bata ka pa din. O, yun na nga ang purpose ko eh. Pwede pong mag-style bata ang matatanda, pero hindi po magiging pakorni na sayaw-sayaw na pambata. Hindi po. May style po kami. Yung style namin ng pang-aasar na hindi nyo pa natutuklasan dahil kayo ay ang alam nyo lang mag-TikTok. Yung pang-aasar po na gumagamit ng utak, yan ang hindi nyo kayang gampanan sa buhay. Di ba? Nakikipag-asara kayo sa matanda, ang bumibigay kayo, gigil na kayo. Ang tangin nyo na ibato sa akin, yung edad ko. Oh, kita nyo nga. Wala kayong masabi sa mga pinagsasabi ko. Inaasar ko si Inoue, matanda ka na kasi. Sa lahat ng matanda, ako nag-enjoy sa buhay. Ako yung tatanda na hindi uugod-ugod sa pananaw ninyo. Ako yung tatanda na hanggang matanda ko nang aasar ako sa inyo. Pinagtatawanan nyo ko, di okay. Manunood ka uli sa susunod. Masaya dong kay Badong kaysa kay Beep.